Hi, hello, good morning. Teka lang po, mag-earphone tayo kasi basang-basa po yung buhok ko. Kakatapos ko lang maligo. Wait lang. Mag-earphone tayo, ha? Napakalakas po ng ulan dito. Nag-breakfast na ba ang lahat? Aga-aga nakaka-high blood. Panginoon. Na-high blood talaga ako ang aga-aga, ha? Sige. Actually, kakatapos ko lang sa research ko regarding sa history ng Islam at saka history ng El Shaddai. Ito ay nirequest sa akin kung ano ba ang stand ng simbahan sa El Shaddai at ano ba yung naging history ng Islam. Well, hindi tayo gigiba ng Islam, ha? Kasi religion yan. Meron silang sariling tradition. So, ikikwento ko lang sa inyo kung paano sila nabuo ang Islam, paano nagkaroon ng Islam, anong taon, ano ba nangyari, bakit may Muslim. So, yun lang, hindi tayo pwedeng mag-comparison ng Islam kasi mga kaibigan ko yung mga Muslim. So, hindi ko na patatagalin tong live natin. No? Sinadya kong mag-live dito kay Kuya Jando para makarating yung panawagan kong ito. No? Makarating yung panawagan ko sa inyo mga kapanalig kong Katoliko. Sana maintindihan nyo yung point ko, ha. May gusto lang akong ipaunawa sa inyo. Shout out sa CFD Cebu. No, shout out sa CFD Cebu. Hi Ate Leia Daling, kamusta po? Good morning. Sa 13 live viewers, hello po. Napakalakas po ng ulan dito. Sabihan nyo po ako kapag choppy, ha, o kaya napuputol-putol. Hi Kuya Hernel Cubero ng Surigao, kamusta po kayo? So, dediretsuhin ko na kayo, no? Sa lahat ng mga kapanalig kong Katoliko dito, na laging nandiyan dyan pag nagla-live ako, yung laging nakasuporta din sa akin, maraming salamat po sa inyo. Meron po akong panawagan sa inyong lahat, most especially sa CFD Cebu. Laman na ng thread at pinag-uusapan na halos buong Pilipinas ang God died and God died literally. Sa totoo lang, hindi na po ako natutuwa. Hindi na ako natutuwa kasi nadadamay na kami. Yung ibang hindi involved na katolikong debater, nadadamay na sa ganyang usapin. Ano po ba yung gusto kong i-point? Ang dami pong protestanto, daming protestante, kahit gaano ka kagaling na debater, kahit sabihin mo pa na dalubhasa ka sa teolohiya, pagkalaban mo, Katoliko, walang kwenta yung pinag-aralan mo. Sa CFD Cebu organization, dyan ako galing. Naging aspirants nila ako noon. Pakiusap naman. Di ba? Pakiusap naman. Akala nyo ba kinagaling nyo yung mga pinaggagawa ninyo? Kinagaling ninyo? Hindi. Nasisira ang simbahan dahil sa inyo. Bakit? Lumalaban kayo sa pari. Lumalaban kayo sa obispo. Sino sa national ang nambastos ng pare na CFD? Sino sa CFD national ang nambastos ng obispo? Ang lahat ng protestant, anong sinasabi sa akin? Sanrio de Batista ka ng Katoliko, nakikita mo kapanalig mo, bakit hindi mo sitahin? Di ba? Ano sabi sa akin ng protestant? Ang galing-galing mo, Sanrio. Mamuwing ng maling doktrina, pero yung pinaggagawa ng mga kapanalig mo sa CFD organization, bakit hindi mo kausapin? Unang-una, ang CFD National, bagamat God died literally yan, hindi kayo binastos. Walang binastos si Father Darwin, walang binastos si Kuya Jando, walang binastos ang kahit na sino dito sa punto por punto, dyan sa CFD Cebu. Wala.
formal silang magsalita, maayos maglatag. Pero nakita ko sa mga videos kung paano tanggalan ng paggalang at respeto ang mga kaparian. Tapos kayo yung namumuno sa CFD organization ng Cebu. Hindi nyo ba alam na nagkalat na yung mga videos ninyo sa mga Catholic pages? Anong sabi ng ibang Katoliko? Paano namin paniniwalaan yung ganyang simbahan? Kayo mismo nag-aaway-away. Nasaan na yung ibang Katoliko? Nagprotestante na. Yung ibang mga debatista na hindi nakikialam sa issue ng gaday na yan, na halos magpakamatay para lang makaakay ng mga kaanib na umalis sa simbahan. Hirap kami ngayon. Bakit? Sarili nyo lang ang pinag-iisip ninyo. CFD Cebu, sa tingin nyo, ano ang magiging epekto sa paglaban ninyo sa mga obispo at mga pare? Maganda? Kung sakali, sige, given, matalo ninyo ang obispo at pare, kanino kasiraan? Katoliko pa din, di ba? Ako may stand ako. God died literally ako. Pero kahit kailan, hindi ako nakailam sa ganyan. Bakit? Katoliko kasi kayo. Hindi ko ikakarangal na makipagbungangaan sa inyo dahil ang kasiraan nyo, kasiraan ko din dahil iisa lang ang ating simbahan. Sana alam nyo yon. Huwag kayong makasarili. Huwag nyong isipin ang mga sarili ninyo para patunayan na kayo lang ang magagaling. Isipin nyo rin kami. Isipin ninyo yung ibang mga kaanib ng Katoliko na aapektuhan na, nasisira na ang simbahan. Ano bang dahilan? Bakit kailangan pagtalunan yan? Pare-pareho lang tayong Katoliko dito. Ang paniniwala natin na matay si Kristo sa krus, tapos. Ano pa ba dapat ninyong pagtalunan? Yung mga pare, yung mga obispo, nagbigay na ng stand. Patungkol sa usapin na yan, dapat lahat tayo ay tinatumatanggap at nagpapasailalim sa magisterium ng simbahan. Akala ninyo ay kagaganda nyo yan, CFD Cebu? The more na nilalabanan nyo si Father Darwin, the more na mas lalo nyong binabagsak ang organization ng Cebu. Si Father Darwin ay kilalang debatistang pare sa buong Pilipinas. Apektado lahat ng followers ni Father Darwin sa sinasabi nyo. Sana alam natin yon. At hindi lang pangalan ninyo, kayo CFD Cebu, ang nasisira, yung grupo nyo ngayon. Anong tingin ngayon sa CFD Cebu? Heretiko. Ilan na ang mga debater ng Katoliko sa national ang nakakalaban ninyo? Wake up! Protektahan natin yung organisasyon na meron tayo. Matatawag bang Katoliko yan? Isa kang Katoliko, lumalaban ka sa pare? Isa kang Katoliko, lalabanan mo obispo? Sino bang may otoridad? Kayo o yung mga pare? Kayo o yung mga obispo? Iwan natin ang pag-uusap na yan sa kaparian at sa obispo. Nagbabana ng statement ang CBCP. Nagbabana ng statement. Sa ayaw at sa gusto nating lahat, tanggapin natin ang kanilang desisyon. Huwag tayong mas magaling pa. Ano ang gusto ninyo? Paniwalaan kayo ng mga Katoliko dito na hindi naman kayo pare? Na hindi naman kayo obispo? Maniniwala kami sa inyo? Mali! Nagsabi na ang CBCP sa stand ng God died at God died literally. At pag nagbabana ng batas, nagbabana ng statement, lahat tayo magpasakop, magisterium na yan. Maawa naman kayo sa amin.
Paano naman kaming mga debater? Paano naman kaming mga Katolikong naglalatag? Naaapektuhan kami sa mga pinaggagawa ninyo. Bumababa na ang tingin sa amin ng mga tao. Anong sabi ng mga protestante? Ganyan ba ang simbahan ninyo? Sa sobrang talino, parang praning na? Panibasa kasi ang iniisip nyo lang mga sarili ninyo. Kung gusto ninyong may patunayan na magagaling kayong Katolikong debatista, ang daming sulpot. Maglalatag kayo, standard references, kapwa Katoliko, binubutasan nyo. Pare, obispo, tama ba yan? Imbis na magkaisa, imbis na magpasakop kayo, nagbaba na ang CBCP. Kalat na kayo sa lahat ng organisasyon. Kami naman sana ang tignan ninyong nasa baba. Paano yung mga Katoliko na nagtuturo, lumalaban sa protestante na hindi sakop ng organisasyon, nadadamay? Kayo ang may gawa, kayo ang may dala ng basura, pati kaming mga nananahimik, damay. Yung mga normal na Katoliko na nanonood, nakikinig, nag-aaral, gustong matuto, damay. Kayo lang naman may issue. Itigil na yan, parang awa nyo na. Hindi siya nakakatulong. Marami ng Katoliko ang napanghihinaan. Ang tignan natin, yung mga tao, hindi yung sarili natin. Tama ba yun? Huwag kang gumalang sa pare. Huwag kang gumalang sa obispo. Tama? Ako, gaday literally ako. Pero kahit kailan, hindi nyo ako nakitaan na nakipagdebate tungkol sa ganyan. Bakit? Kasi Katoliko kayo. Bakit hindi ako nakikipaglaban sa ganyan? Kasi ayokong madamay yung mga pare dahil nandito ako sa page si Kuya Jando. Respeto at paggamit ng utak ang tawag doon. Nakita nyo ba akong nakipagbardagulan sa mga gaday na yan kahit gaday literally ako? Hindi. Dahil iniisip ko mga Katoliko kayo at maaapektuhan din yung mga Katolikong nanonood sa akin. Na baka ako din ang maging pasimula ng paglalaban-laban sa loob mismo ng simbahan. Sana naman maging aware tayo doon. Pati ako naaapektuhan na. Yang mga nangyayari na yan, na pagtatalo na yan, ng gaday at gaday literally, hindi nyo nararamdaman. Bakit? Nasa taas kayo. Lahat ng nangyayaring gulo sa itaas, nararamdaman ng nasa ibaba. Damang-dama namin, lalo na yung walang org. Ilang mga debater na hindi CFD org ang nakikipaglaban na sa ganyan, matagal na yang tapos. Bakit ba paulit-ulit na naman yang nauungkat? Itigil na yan. Tapos na yan. Kung ano ang desisyon ng CBCP, magpasakop kayong lahat sa ayaw at sa gusto nyo. Kung hindi kayo magpapasakop sa CBCP, magtatag kayo ng sariling iglesia nyo. May magisterium tayo. Yon ang sinabi ng CBCP, sa ayaw at sa gusto natin, tanggapin natin. Yon ang desisyon kasi. Hindi naman pwede na mag-a-adjust ang CBCP sa atin. Nakakaloka na. Ang tagal kong nanahimik at ang tagal kong kinikimkim to.
Ilang mga Katoliko na ang nagsasabi sa aking magsalita. O sige, magsasalita na ako. May mga bagay na hindi natin talaga maintindihan. Bakit ganon? Bakit kailangan nating tanggapin? Kahit hindi natin nauunawaan kung bakit ganyan ang naging statement ng CBCP, we have no choice. Accept it. Magisterium na yan. Wala na tayong magagawa. Hindi man natin naiintindihan kung bakit God died literally at dahil God died kayo, yun ang naging desisyon ng CBCP, tanggapin na lang. Hindi pwede na ang CBCP ang mag-a-adjust sa CFD Cebu. Nakakalungkot dahil ang Cebu, no? Yan ang sentro kung bakit tayo naging Kristiyano. Ang Cebu. Nandiyan dyan ang Santo Niño. Pero sana, no? Matuto tayong magpasakop at gumalang sa mga pare. Gumalang sa mga obispo. Hindi pagpapakita ng katalinuhan ang pambabastos sa pare at sa obispo. Basura ang talino ng isang taong hindi marunong gumalang sa may otoridad. Aanhin mo, saksakan ka nga ng talino, pero hindi ka naman marunong magpasakop sa mas mataas sa'yo. Hindi yun nagdudulot at nagbubunga ng inspirasyon sa lahat ng tao. At sa lahat ng mga Katoliko dito, sa mga kapanalig ko, wag na lang po natin silang patulan. Kasi ako po, naghihirap nga po ako eh. Pinaghihirapan ko yung presentations ko kasi hanggat maaari, sinisikap at pinipilit ko na tabunan yung issue na yan. Dahil halos ng Katoliko, dyan na nakapokus. Maraming mga Katoliko na walang alam sa aral. Kesa ubusin ninyo yung energy ninyo sa pakikipaglaban sa Katoliko, bakit hindi tayo mag-research ng mga doctrines ng Catholic Church? Ituro natin sa kanila, may napala pa tayo. Kesa magkanda uga-ugaga, magpaka-stress ka, magpakapuyat ka. Sa pag-iisip kung ano ang gusto ninyong ilatag. Sa mga God died na yan, o God died literally man, bakit hindi na lang natin ubusin ang oras at panahon natin sa pagre-research sa doctrines of the Catholic Church, then preach! Patibayin natin lalo yung mga Katolikong hindi aral, turuan. Harangin lahat ng mga heretikong aral, tapatan. At least, pag lumaban ka sa protestante, alam mo sa sarili mong may mananalo at may matatalo. Pag nagturo ka regarding sa doctrines of the Catholic Church sa mga mahihinang pananampalataya, may mapapala ka, may lumalakas. Pero kung parehong Katoliko ang maglalaban-laban sa doktrina, may matalo o may manalo man o may matalo dyan, Katoliko pa rin ang dehado. Bakit? Pareho kayong Katoliko. Ano ngayon ang yayanig? Simbahan. Ano ngayon ang naging silbi ng paghihirap ng mga Katolikong depensor na walang organisasyon na nasa ibaba lang? Apektado. Yung mga mababa na depensor ng simbahan na ang gusto lang naman is magturo ng katuruan. Sinong apektado? Sila. Kami. Bakit? Hindi nyo kasi mararamdaman yung pakiramdam namin, nasa taas kasi kayo, tumingin din kayo sa baba. Na kung ito ba ay sasabihin ko, magbubunga ba ito ng mabuti sa mga nasa ibaba? Hindi po ba? Magpakamatay tayo. Magbuwis tayo ng buhay sa aral laban sa mga protestante. Wag po nating pagpuyatan na kung paano natin gigibain si Father Darwin Gitgano.
kung paano natin gigibain si Kuya Jando. Kasi mga God died literally ito mali ito. Kung paano natin gigibain yung mga ibang kilalang defender ng Catholic Church na God died literally, aralin natin para magiba sila. Sana maisip po natin, pag sila nagiba-giba ang simbahan. Isipin na lang natin, yung mga doktrina ng protestante, paano natin babaguhin ang mindset? Mindset ng mga protestanteng ito, kailangan mabago yung doktrina nila, kailangan ko itong aralin, research tayo. Kung lahat kayo na lumalaban, o lahat kayo na naglalaban-laban, God died and God died literally, lahat tayo, pare-pareho tayo ng pagsugod. Doctrines of the Catholic Church versus Protestants doctrines. Kung lahat tayo magkakaisa, sa tingin nyo, kakayanin nila simbahan sa Pilipinas? Hindi. Kaya tayo pinagtatawanan dahil Katoliko sa Katoliko nagbabanggaan. Kung kesa magbanggaan tayo sa isa't isa, maghawak kamay tayong lahat, harap tayo sa mga protestante, di naubos. Hindi ba? May napala. Natuwa pa ang Diyos. Hindi yan ikakarangal ng bawat Katoliko kung ang kalaban mo Katoliko. Hindi kahit kailan naging karangalan ng isang Katoliko na manapa ng Katoliko. Hindi. At lalong-lalo na, hindi siya matatawag na dakila kung ang binabangga natin ay mismong obispo at kaparian. Maaari tayong mag-question. Maaari tayong hindi pumabor. Pero sana wag naman nating i-social media. Pwede naman tayong pumunta sa kanila. Parang may mali po, Father. Hindi naman niya kinakailangang ibulgar. What's the point? Ito lang ang tanong ko. Anong point nyo? Bakit kailangan i-social media yan? Palaisipan to sa akin Ang God died and God died literally issue yan ng CFD organizations. Hindi po ba dapat nagbi-meeting-meeting kayo at kayo-kayo ang nag-uusap niya? Bakit kailangan siyang i-public? Bakit kinakailangan siyang isa-publiko? Anong dahilan? Naisip ba na pwedeng magkosto ng malaking kaguluhan at kasiraan sa simbahan? Hindi ba? Yung mga may issue lang naman sa ganyan, yun sila lang naman ang dapat mag-usap-usap. Pwede naman pwede naman kausapin sila Kontakin nyo si Father Darwin Gitgano, kontakin nyo sila Kuya Jando, mag-usap kayo ng harapan nang hindi yan isinasa publiko. Dahil kung lahat ng bagay na pagtatalo ng Katoliko sa Katoliko ay isa sa publiko natin, sino bang apektado? Kami! Hindi naman namin alam yan so kayong mga may alam, kagaya ng CFD Cebu, laki ng issue nyo dyan, bakit hindi kayo makipag-interact sa national? Kayo-kayo yung mag-usap. Hindi yan dapat pinapublic. Dahil malaki ang nagiging epekto niyan sa aming mga Katoliko. Sana isipin ninyo na hindi lahat ng Katoliko ay aral. Buti sana kung yung boses ni Sanrio dinig na dinig sa buong Pilipinas. At matatalakan ko talaga yung mga nominal na, focus tayo sa doktrina. Hayaan nyo sila. Paano yung mga nakaka-reach ng mga videos na yan? Na mahihina ang Katoliko. Ano na lang ang sasabihin? Oh my God! True church pa ba to? Sana, yung mga ganyang usapin na sensitibo, hindi nyo pinapublic yan. Hindi yan pinapublic dahil yan ay usapin ng mga aral. Kayo-kayo nakakaalam yan Nang God died literally, maglalatag kayo ng Council of Trent, Council of Carthage. Anong alam ng ibang Katoliko dyan?
Maglalatag yung isa, sabi ni Palma, ni Bishop Palma, yung isa naman, Socrates, ganyan-ganyan, paggigiba-gibain nila, pagtatapat-tapatin. What's the point? Kami namang syempreng walang alam, ayo, bishop sa bishop o, pari sa pari o, banggaan to, astig. Ganon ba dapat? Mako-confuse kami, anong nangyayari sa Pilipinas? Kayo, na mga aral, naiintindihan ninyo. Paano kaming hindi? So, manonood lang kami sa inyo habang naggegerahan kayo sa harapan namin. Ganon ba yon? Nakapangalumbaba kami lahat, kaming mga Katoliko, tinitignan lang namin yung mga references ninyo kahit hindi namin naiintindihan. Tapos, sasamantalahin ng protestante. Tignan nyo yung simbahan nyo. Tignan nyo, lumalaban sa mga pari, oh. Oh, may video, binasos yung mga pari, oh. Tapos maniniwala ka, true church yan. Oh, ano ngayon ang gagawin ng mahinang Katoliko? Oo nga, no. Oh, di nawala. Di ba? Nawala. Ngayon, matuturuan ng protestante, may Katoliko na maglalatag ng aral, sasabihin ngayon nung naakin na Katoliko, ayoko dyan, ang gugulo nyo. Sariling mga aral nyo, hindi nyo alam. Oh. Sino may kasalanan? Sana, kung saan man tayo dali ng mga paa natin, o kung mas lalo tayong inaangat ng Diyos, maging obedient pa din tayo. Matuto pa rin tayong magpasakop sa magisterium ng simbahan. Dumating man tayo sa point na hindi natin maintindihan bakit ganito yung naging desisyon ng CBCP. Bakit ganito? Magpasakop na lang tayo kasi yun yung magisterium eh. Now, kung meron pa rin tayong conflict regarding sa statement ng CBCP, sana gawin natin tong private. Kausapin mismo natin sila. Sila yung labanan ninyo. O kaya, kontakin ninyo ng personal si Father Darwin, si Kuya Jando. Kasi sila yung mga aral dyan, o ang CBCP. Teka lang po parang meron po kaming, medyo hindi po kami pabor, parang gusto ko pong maintindihan lalo. Hindi yung ipapublic, yung ganyang mga statement, kasi apektado dyan yung mga mabababang tao. Sana i-level natin yung utak natin na hindi lahat ng tao magkakatulad ng kaunawaan. May mga tao na matalino sa eskwelahan. May mga taong matalino sa pag-awit, sa pagsasayaw, sa pagluluto, sa Biblia. Magkakaiba tayo ng galing at talino. Paano yung mga tao na hindi masyadong nakakaunawa sa spiritual na usapin at makikita yung ganyan, mawawala. Kayo pa man din yung namumuno dyan sa CFD organization, Catholic Faith Defender, tagapagtanggol ng simbahan. Hindi lang mismo ang simbahan na building, sa aming mga tao, hindi nyo na kami pinagtatanggol. Kung ano man yung mga usapin o issue, pagdating sa ganyan, i-private nyo naman. At wag din sana nating i-live o ilantad kung paano natin babastusin yung mga pari at obispo. Maawa naman kayo sa aming nasa ibaba. Kawawa naman kami na wala kaming org. Palibasa kasi kayo, nasa taas kayo, titingala kaming lahat. Paano naman kami? Lingon din sa baba. Maawa naman po kayo sa aming mga normal na Katoliko dito. Kung meron kayong hindi tanggap sa stand ni Father Darwin Gitgano o nila Kuya Jando, wag naman sanang i-live.
Pwede naman kasi kayong makipag-usap ng maayos. Hindi na kasi ang nangyayari kasi sa pag-uusap, wala nang kaayusan. Hindi ba't matatalino kayo? Ang taong matalino ang iniisip paano maaayos ang isang pinagtatalunan. Lalo na't kung kapwa Katoliko mo ito, reach them out. Hindi yung nakakakita pa ako ng ibang member ng CFD Cebu. Obispo sa obispo, pinaglalaban. Pari sa pare, pinaglalaban. Tama ba yan? Yan ba ang turo ng Catholic Church? Na paglaban-labanin ang mga pare, tapos ikakalat sa mga tao, kaya ang nangyayari, yung mga kaanib ng Katoliko ngayon, apektado. Pati Katoliko sa Katoliko ngayon, naglalaban-laban. Kagagawa nino ng mga namumuno. Tapos, nakatingin kayo sa mga naglalaban-laban na parang wala kayong pakialam. Na wala man lang mamagitan. Ang tagal ng issue yan. Pandemya pa. Hindi ba? Mali na kasi. Kung yung mga napapanood ninyong live ay puro pagpapaliwanag, ganito ang God died, ganito ang God died literally. Ako hindi. Gitna lang ako. Bakit? Kasi kung isa sa mga yan ang papanigan ko, lalo lang yang magbabangga, magka-clash. Ang tignan po natin dito yung mga tao. Yung mga taong tumitingala sa inyo. Siyempre may kanya-kanya tayong followers. Yung mga naniniwala sa God died, masasaktan magre-react. Yung naniniwala sa God died literally, masasaktan magre-react. Anong mangyayari? Pati yung mga supporters ninyo, maglalaban yan, parehong Katoliko. Iwasan sana natin yung paglalatag na, ay, ito yung statement ng obispo, o sinong tama? Ito yung statement ng pare, o sinong tama? Tapos maglalatag yung kabila, ito yung sabi ng obispo, ito yung sabi ng pare. O sino ngayon ang tama? O ngayon, ang pagtatapatin yung mga obispo at yung mga pare na nasa taas. Ano ngayon ang mangyayari? Magkakaroon yan ng galit. Siyempre, parang pinagsasabong Di ba? Tinitrigger nila ngayon yung nasa taas. Pag nagtalo-talo yan, sinong apektado? Isipin naman natin yung actions natin, yung galaw natin. Ako kahit ganito yung itsura ko, hindi naman ako ganyan. Nilalait-lait ako ng mga ibang Katoliko na mga org-org na ganyan. Pero kahit kailan hindi ako naging ganyan sa CFD Cebu, ay sa CFD organization. Kahit na nakatanggap ako ng maraming pambabatiko sa mga ganyang-ganyang grupo-grupo na yan, hindi ko kahit kailan pinaglaban-laban ng mga Katoliko. Ako, lumalaban ako, gumigiba ako noon sa mga SSPX, sa mga trads. Pero kahit kailan, hindi ko ginamit ang pare sa pare, obispo sa obispo, org to org. Tapos pagbabanggain ko, mag-aaway-away, manonood ako, masaya ako, titignan ko kung sinong mas lamang na na manok. Hindi. That's wrong. Mas gugustuhin ko pang ganito ang itsura ko, lait-laitin ako ng tao, kesa tinitingala ako, pero hindi naman nagiging aware kung ano ang nagiging bunga ng actions nila sa taas. Tignan nyo naman kaming nasa ibaba. Lingon-lingon tayo sa baba. Nandito pa po kami. Kawawa naman po kami. Wala po kaming alam sa ganyan, pero lahat kami nadadamay. Kuya Asoke Castelo, napag-usapan, kayo lang ang may alam. Lahat ba ng Katoliko dito alam yan? Hanggang ngayon, pinag-aawayan pa rin yan. Sabihin natin, o sige, napag-usapan na yan, naayos na yan. Kayong may alam. Paano yung walang alam?
In-announce ba yan? Lahat ba yan na reach out? Hanggang ngayon may naglalaban pa rin yan. Hindi natin pwedeng sabihin na okay na yan, naayos na yan. Alam nyo kasi. Eh paano yung walang alam? Oh. Lahat ba yung mga sinasabi nyo bang alam na yan, naayos na yan? Lahat ba yan na reach out? Ang point ko lang dito, hanggat maaari, kung ano ang naging statement ng CBCP, whether naiintindihan mo o hindi, tanggapin. Ano man na naging statement ng obispo at ng pare, tanggapin. May authority yan. At pangatlo, kung meron tayong issue, lalo na't kayo ang nasa posisyon na tinitingala naming ordinaryong Katoliko, kung mayroon kayong tanong sa mga doktrina na pwedeng magkaroon ng pagtatalo, Katoliko sa Katoliko, sana i-private nyo. Hindi yan nilalantad. Ang nilalantad, maling doktrina ng Protestante. Hindi na importante kung God-died ba o God-died literally. Basta ang importante dyan, alam nating lahat tayong mga Katoliko, Jesus Christ is 100% God, 100% man. Period. Basta alam natin, Christ died on the cross. Si Kristo ay Diyos, si Kristo ay tao, tapos na yon. Period. Hindi naman kinakailangan pang sisirin pa yung 6 feet under. Nakalkalan tayo ng kalkalan. Nasa sobrang pagkakalkal, hindi na alam kung ano talaga ang aral. Kung ano man yan, basta namatay si Kristo. Tapos. Kung ano ang naging desisyon ng CBCP, sundin. Kung may statement ang mga kaparian, ang mga obispo, hindi man natin maintindihan, tanungin. Pero hindi yan nilalantad sa madla dahil maaapektuhan kaming mga nasa ibaba. Wala akong pinapanigan dyan kung God died o God died literally man yan. Para sa akin, pareho pa rin yan ng stand. Ang God died in His human nature ang stand. Ang God died literally, God died in His human nature ang stand. Ano pang dapat yung pagtalunan? Wala. Pareho lang yan, namatay si Kristo sa krus. Masyado lang natin ginagawang komplikado yung mga bagay-bagay na simple lang naman. Simple lang naman yan eh. God died literally, namatay si Kristo. Diyos si Kristo, tao si Kristo. Tapos. Ang dami pong protestante. Ang daming heresy na aral. Daming heretical na nagtuturo. Doon po sana tayo magbabad. Wala na nga po masyadong nagtuturo sa mga Katoliko, oh. Pati ba naman dyan, oh? Pagtatalunan pa natin. Matuto po tayong gumalang sa mga pare, sa mga obispo. Kung sakali man na may mga paring hindi perpekto, ipagdasal natin sila. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Kung kayo ay may question sa mga sinasabi ng pari at obispo, makipag-usap kayo ng maayos, i-private ninyo. I-private ninyo. Hindi po yan dapat na ginigiba sa publiko. Lalo na't kung aral ng simbahan. Hindi po yan dapat isinasa publiko. Ang magdadala ng bigat
ng mga nangyayari sa taas yung mga nasa ibaba. Yung bunga ng pagtatalo-talo ng mga nasa itaas, ang tumatanggap niyan kaming mga ordinaryong Katoliko. Sana isipin nyo naman kaming nasa ibaba. Hindi nyo kasi maramdaman nasa taas kayo eh. Ang alam lang ninyo, ang pinaglalaban ninyo, yung mga sariling stand ninyo. Sana isipin nyo rin yung mga Katolikong nasa ibaba. Hindi lahat naiintindihan yan. At mas lalo silang maguguluhan. Dahil lang usapin ng God died and God died literally, mabigat na usapin yan, na dapat kayo lang ang nag-uusap-usap. Maawa kayo sa amin. Nasaan na yung humility na sinasabi ninyo? Nasaan na yung patience, obedience? Nawala na, nasira na. Nagdudulot at nagbubunga na yan ng paglalaban-laban ng Katoliko sa Katoliko, hindi na po siya maganda. At bigyan natin ng mataas na paggalang si Father Darwin Gitgano. No matter what happen, pari po yan. Pari po yan. May authority po si Father Darwin, pari yan. Pag hindi kayo pare, matuto kayong makinig sa pare. Kung kayo ay hindi sang-ayon sa pare, kausapin nyo yung pare mismo. Hindi yan kinakailangan isa publiko. Para po sa akin, isang kahambugan yung ganyan. Hindi po yan nagpapakita na matalino ka. Hindi yan nagpapakita na may alam ka. Sinisira lang ninyo lalo ang inyong mga imahe. Kapag dating sa doktrina ng ating simbahan, at alam natin na magbubunga ito ng pagkakawatak-watak at paglalaban-laban ng parehong Katoliko, gawin nating pribado ang pag-uusap. At sana, no, lalo na sa ibang kaanib ng CFD Cebu na nabangga ko, wag niyong ugaliin na mag-e-edit kayo ng picture pagbabangga-banggain nyo yung mga obispo at yung mga kaparian. Oras na may makita akong ganyan, mapapahiya kayo sa akin. Hindi ko papayagan na gagamitin yung mga naging statement ng mga obispo at ng mga pare para paglaban-labanin sila. Babanggain ko kayo. Wala akong pakialam kung mas matalino kayo sa akin. Wala akong pakialam kung masikat kayo sa akin. Wala akong pakialam kung may posisyon kayo. Pero hindi tama yan. Nagagamitin ninyo yung iba't ibang mga picture, nandoon yung mga statement ng mga bishops, ng mga priest, pagtatalon-talunin ninyo, makakalaban nyo po ako dyan. Wala akong pakialam kung matatalino kayo sa mga doktrina, kung mga theologian kayo, wala akong pakialam. Pero hindi tama na gamiting references yung mga obispo at pare para paglaban-labanin sila. Diablo lang ang gumagawa niyan. Demonyo lang ang gumagawa na paglaban-labanin ng mga pare. Siguro naman hindi kayo mga demonyo, di ba? Jose Rodsel Conlupe, di ba yung tanong mo, ilugar mo? Abnormal ka ba? Di ba? Kaya sa mga kapanalig natin dito, alam nating mahal natin si Father Darwin Gitgano, sila Kuya Jando. Tayo na lang po yung gumawa ng first move. Wag na lang po natin silang patulan. Mag-concentrate at mag-focus na lang po tayo kung paano natin aaralin ang doktrina ng ating simbahan para lumaban sa mga sulpot. Mas kailangan po kasi natin yon. Wala din naman po tayong mapapala kahit malaman po natin yung yung God died and God died literally. Kasi pare-pareho lang naman po yan. At the end of the road, kung ano pa rin naman ang turo ng simbahan patungkol kay Christ, yun naman pa din po yun eh. God died o God died literally man, kung paano naman natin sinasamba si Kristo, ganun din naman po yun. May nagbago ba? Kapag pumunta ba tayo sa langit at sasabihin sa iyo ni Kristo, ano stand mo? God died o God died literally? Tatanungin ba tayo ni Christ? Hindi naman, di ba? Hindi naman. Kapag namatay ba tayo,
Sasabihan ka ba ni Kristo na, oy, nandito ka sa harapan ni Kristo. Anong stand mo? God died o God died literally? Gaganunin ka ba? Hindi. Kung paano natin minamahal si Kristo at sinasamba bilang Diyos, bilang tao, okay na yan. Hindi naman natin kailangan pang pagtalon-talunan yung mga bagay na yan. Kasi tayong mga Katoliko, alam naman natin no? Tayong mga Katoliko, alam naman natin kung ano yung stand natin dyan. Kahit hindi ganong kalawak yung ating pagkakaunawa, sa kung ano man ang kanilang pinag-uusapan at pinagtatalunan, the point is, alam naman natin kung sino si Christ. Kapag nagsisimba ka ba, iniisip mo ba, God died literally ba ako o God died? Diba? Pag pumapasok ba kayo ng Mass, katanggap ka ng Eucharist, pag sinabi ni Father na body of Christ, iisip mo ba, is it literally or not? Hindi, diba? We receive the body of Christ kasi alam natin yun si Kristo mismo. Diyos at tao. Period. Bakit kailangan nating mag-away-away? Ganun lang yun. Period. Kapag tayo nagsisimba, we know our faith. We know our beliefs as a Catholic members. Sino ba si Kristo sa atin? Tao at Diyos. Period. Nagsimba ka. Sino yung nandoon sa Blessed Sacrament? Si Kristo. Ano si Kristo? Tao at Diyos. Period. Pumila ka ngayon sa misa para tumanggap ng Eucharist. Tinanong mo ba yung pare, Father, anong klaseng Eucharist yan? God died o God died literally? Gumanon ba tayo? Hindi. Ano lang sinabi natin? Amen. Tanggap. Diba? Meron bang namatay na nagturo ang simbahan ng namatay na nakita si Kristo, tinanong, God died ka o God died literally? Wala. Mas lalo mong ipinapahamak ang sarili mo kung ikaw mismo ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng dibisyon sa mga Katoliko. 'Di ba? Walang pinagkaiba kay Martin Luther 'yan. Nagkakaroon na ng division. Hindi po ba? Nade-divide. Yung iba nagkakaroon ng galit kay Father Darwin. Nagkakaroon ng galit naman yung iba dun sa ibang obispo kasi magkaiba ng stand. Which is mali. Diba? Which is mali. Alam naman natin yan We know our faith. Yung mga may issue lang naman kasi talaga dyan, yung mga org. Org lang naman ang issue niyan Naging issue ba sa Vatican yan? Yung Vatican ba, yung council doon, nagtatalo-talo kung God died o God died literally? Hindi. Issue yan ng CFD organizations. Matagal ng issue yan ng national at ng Cebu. Kaya dapat, tawag nito, yung issue ng CFD organizations, hindi yan isinasa public. Hindi yan dapat nilalantad. Kasi kawawa naman din kami. Nadamay na yung ibang org. Nakikita ko may CF Lamp na din. Organization din yan. Yung iba't ibang chapter ng mga CFD, yan na rin ang pinaglalabanan. Kumalat na ng kumalat. Para siyang virus. Yan po ay dapat pinag-uusapan ng pribado ng mga pamunuan. Hindi po yan isinasa publiko. Hindi yan inilalive. What's the point? Actually, hindi nga yan dapat itinuturo Hindi yan itinuturo kasi kung ituturo nyo yung literally at God died, magkakaroon yan ng malaking epekto sa mga hindi aral, maguguluhan. Diba? Maguguluhan. Sana isipin natin yung mga tao. Pag naguluhan yung mga Katoliko, anong mangyayari? Aalis. Bago yan ituro, i-confirm muna ano ba yung naging stand ng CBCP. Pag naglabas yung CBCP ng stand na eto yung stand dyan sa God died and God died literally. Kung ano yung lumabas, yun yung sundin. Yun ang ituro. Kasi yun yung sinabi ng CBCP.
Nasa kanila kasi yung authority. Sila yung nagbibigay ng otoridad sa simbahan dito naman sa Pilipinas. So kung ano yung naging stand ng CBCP, ayun ang sundin natin, wala tayong magagawa. Kahit ito ay taliwas sa how can I say this? Ito yung naging taliwas sa pangunawa natin, no? Wala tayong magagawa. Yun ang sabi ng CBCP. Nasa kanila yung magisterium eh. Ngayon, kung may concern kayo na hindi kayo pabor dahil sumalungat nga sa stand ninyo, makipag-usap kayo sa CBCP, hindi yan nilalantad. Hindi yan nila live. Kayo po ang may problema dyan. Mga organization, kayo may problema dyan, huwag nyo kaming idamay. Kayong mga namumuno, kayo ang mag-usap-usap dyan. Huwag nyo kaming idamay, kaming mga Katolikong nasa ibaba. Nadadamay kami, hindi na siya maganda. Responsibilidad ng mga organisasyong Katoliko na protektahan kaming nasa ibaba. Hindi po kayo dapat nag-aaway-away. Dapat nga po kayo nga po dapat yung nakikipaglaban sa mga sulpot, oh. Hindi po ba dapat kami ang nakikipag-away sa Katoliko at sa Katoliko kasi kami ang hindi aral? Kayo nga po yung mga nasa itaas, kayo yung mga aral eh. Dapat kami po yung pinoprotektahan ninyo. Pero mukha yatang mukha yatang tawag neto, baliktad. Kaming mga nasa ibaba ang umaawat sa inyong nasa itaas. Hindi po ba dapat kayo ang nagbibigay sa amin ng awareness na, oy, wag yan, mali yan. Pero mali po eh. Kayo po yung mga nasa itaas, kami pa yung nagsasabi, wag kayong mag-away, pareho kayong Katoliko. No? Sana po makarating sa lahat ng org itong boses kong ito. At sana maging aware yung mga Katolikong nasa ibaba na katulad ko na wag na natin yang patulan. Basta't kilala nyo si Kristo, alam nyo kung sino si Kristo, okay na yon. Okay na po yun. Wag na po natin silang patulan, tayo na lang po ang mag-adjust. Hindi po mamamatay yang laso na yan na nagiging butas sa simbahan kung tayo po mismo sa sarili natin hindi rin tayo titigil. Mananahimik yan pag wala nang pumansin dyan. Kaya lang naman ganyan yung mga yan kasi pinapansin eh. No? Uhaw sa atensyon. Papansin. Kasi alam nilang may papansin. Wag nyo pong pansinin. Tignan ko lang kung magpapatuloy pa yan. Minsan tayo rin naman kasi ang ang nagbibigay ng fuel din sa kanila eh. Tayo rin minsan nagbibigay ng fuel, pinapansin pa po kasi natin. Wag na lang po natin silang pansinin, hayaan na lang natin silang magbunganga ng magbunganga. Mapapagod din yan. Makakalimutan din tong nangyaring ito. Hindi kasi siya nakaka-proud. Ang Katoliko naglalaban-laban kung ano tama. Ang sulpot naglalaban-laban kung ano mali. Katoliko sa Katoliko pinaglalabanan ano yung tama. Protestante sa Protestante naglalaban-laban kung ano mali. Sana ang maging mukha ng mga Katoliko dito sa Pilipinas, ang mga Katoliko lumalaban sa mali. Hindi Katoliko sa Katoliko naglalaban-laban kung ano yung tama, kundi yung Katoliko lumalaban sa Protestante dahil sila ay mali. Yun lang po yun. Bigyan sana natin ng kahit na kaunti na pagpapahalaga kaming mga Katolikong nasa ibaba. Nadadamay po kami sa gera ng mga nasa pamunuan. Laban nyo yan, issue nyo yan, intriga nyo yan. Huwag nyo na sana yung ipinapublic. Maawa po kayo sa amin. At lalong-lalo na wag po sana nating ipapublic kung paano binabastos yung mga pari at obispo ng simbahan.
apektado po kaming nasa ibaba. Konting pagmamahal lang naman po ang hinihingi ko. Hindi lang para sa akin, kundi yung katulad ng mga ibang Katoliko na pareho ang kalagayan ko. No? Jose Rodsel Conlu, sabi niya hindi magkakasundo Katoliko kasi mali aral eh. Alam niyo kung bakit kayong mga sulpot? Katulad sa, kunyari, ikaw sulpot ka Jose Rodsel, alam mo kung bakit hindi kayo nagtatalo-talo sa aral? Kasi pare-pareho kayong bobo. Kasi kayo, puro kayo, opo, siya nga po, opo, tama po. Hindi kasi kayo bigyan ng karapatang humawak ng Biblia, kayong mga iglo, tama mali. Paano ka kukontra sa isang aral? Eh hindi naman kayo binibigyan ng karapatang aralin kung ano ang tunay na aral. Basta kapag may nagturo sa inyong ministro, opo, siya nga po, yes, yes, yes. Alien ba, alien? Mga kapanalig, alien? At least, yung mga Katoliko na naglalaban-laban ng God died and God died literally, kaya yan nagtatalo. Matatalino kasi ang mga Katoliko. Kahit ang early Christians, mga sinaunang Kristiyano, nagtatalo-talo. Ang pinagkaiba lang, yung pagtatalo-talo ng mga sinaunang Kristiyano pagdating sa aral, pribado. Hindi nyo ba alam bago mabuo ang Biblia, pinagtalunan ng mga sinaunang Kristiyano yan? Tanga lang. Tanga lang. Bago mabuo ang Bible, hindi yan pinagkasunduan ng mga sinaunang Kristiyano. Nagtalo-talo yan sa kung anong aklat ang ilalagay sa New Testament. Tanga lang. Yung nangyayaring pagtatalo-talo ng God died and God died literally ay nangyayari yan sa panahon pa ng sinaunang Kristiyano. Si Pablo nga at saka si Bernabe sa aklat ng mga gawa nagtalo eh. Tungkol sa pagtutuli sa panahon ni Moises. Tanga lang. Oh, tanga lang. Sinaunang Kristiyano. Si Nicolas. San Nicolas. Oh, sinaunang Kristiyano yon. Nanampal ng heretiko, si Arius. Nanampal yon. O ano? Jose Rodsel Conlu, tanga lang? Hindi magkasundo sa aral ng mga Katoliko. Bakit? Alam mo ba yung nangyari sa mga sinaunang Kristiyano? Nagdedebate yan, Kristiyano sa Kristiyano. Si Pablo nga nakipagdebate kay Bernabe sa aklat ng mga gawa eh. Tanga lang? Oh. Ang mga alagad nagtatalo-talo yan. Tanga lang? Yung tinanong ni Kristo, ang mga alagad, ano ang sabi ni Kristo? Sino ako? Anong tingin nyo sa akin? Bakit si Pedro pinili? Di ba iba-iba ng sagot? Oh, tanga lang? Hindi sila nagkakaisa, di ba, sa aral? Yung mga alagad, yung tinanong ni Kristo, sino ako? O ikaw ang propeta, Panginoon, di ba, sagot kay Kristo? Ano sabi ni Pedro? Ikaw ang anak ng Diyos, magkakaiba sila ng sagot. Oh, ano? Tanga lang? Jose Rodsel Conlu? Dadak-dak-dak-dak ka dito, hindi mo pala alam yung sinaunang Kristiyanong bobo ka. Ang point ko dito sa God died and God died literally, hindi yung dahil nagtatalo eh. Nangyayari yan sa early Christians. Pero ang point dito, wag nyong i-public. Di ba?
Huwag niyong i-public. Yun lang naman yung point ko eh. Wala namang issue kung magtalo kayo sa ganyan. Nangyayari yan sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano. Konseho sa konseho. Pero, wag lang ipupubliko. Wag isa sa public. Bakit? Kawawa kaming nasa ibaba. Kahit yung mga Katolikong walang alam ngayon, piling may alam na. Jose Rodsel Conlu, tanga. Naiintindihan mo yung ano ko, sinasabi ko? Napakabobo mo naman. Aanib-anib ka kasi dyan sa sulpot na yan. Eh. Magkuha ka lang ng teacher mo, katulad mo pa. Bakit ayaw mo kung mag-live? Natatakot ka ba? Sa pwedeng ituro ni Sanrio sa live? O edi mag-live ka. Ilang kayong sulpot na sinasabi sa akin, Sanrio, wag ka na mag-live, naninira ka na ng relihiyon. Tanga! Jose Rodsel Conlu, hindi ako galit sa'yo. Nabobobohan ako sa'yo. Hindi ako nagagalit sa bobo, tinatama ko yan. Ikaw, yan din ba turo sa inyo, mga sulpot? Jose Rodsel Conlu? Wala na nga kayong simbahan sa Jerusalem, di ba? May simbahan ba kayo sa Jerusalem, Jose Rodsel Conlu? Sagot! Hinahayaan na nga kayo ng simbahan magkalat dito sa Pilipinas eh, kahit nagkakalat kayo ng kung anong-anong basurang aral nyo eh. Kung ayaw mong nasasaling yung yung ego mo, Jose Rodsel Conlu, huwag kang tatalak dito, lalo na protestante ka. Jose Rodsel Conlu, hindi ako bobo, ikaw lang. Alam mo bakit? Katoliko ako eh. Kung may utak ka, bakit ka magpro-protestante? Eh, hindi naman relihiyon ng protestante. O, di ba? Matalino talaga ako. Bakit ako aanib sa protestant? Di naman religion yan. Kundi ka ba naman tanga? Aanib ka na lang sa protestant pa. Eh, di sana nag-Muslim ka na lang. Religion din yon. Yes, magaling ako. Kaya ka nga nandito sa comment section, Jose Rodsel Conlu, di ba? Kaya mo nga ako pinapanood, protestante ka, kasi magaling ako. Yes. Kasi katoliko ako. Lahat ng katoliko magagaling. Yes. Kumpara sa protestante? Oo naman. Kumpara sa'yo? Yes. Magaling ako. Kaya nga ako tinawag ng Diyos na idepensa yung simbahang katolika eh. Because God knows kung ano ang kakayahan ko. Ikaw, Jod Rodsel Conlu, magaling ka ba? Kung magaling ka, bakit di ka nagla-live? Kung magaling ka, dapat nagtuturo ka. Kaya nga ako pinili ng Diyos na maglatag. Kasi alam ng Diyos ang kakayahan ko. Ikaw, Jose Rodsel Conlu na sulpot, pinili ka ba ng Diyos para maglatag ng aral? Hindi. Bakit? Hindi ka kasi magaling. Bakit? Sulpot ka. Kung gusto mong maging magaling, magkatoliko ka. Bumalik ka sa simbahang pinanggalingan mo. Aanib ka lang sa protestante pa, hindi pa legit. Talagang hindi ka magaling, Jose Rodsel Conlu. Walang sulpot na magaling. Wala talagang sulpot na walang protestanteng magaling. Hello? Buti naman inamin mo. Yes, bobo ka. Jose Rodsel Conlu, tanggapin mo yun. Basta protestante, bobo. Magagaling ang mga Katoliko. Hello, may early Christians kami. Sa sobrang talino nga ng Catholic Church, nakabuo kami ng Bible kaya mo? Sa sobrang dalubhasa ng mga Katoliko, nakabuo ng kalendaryo, kaya mo? Sa sobrang talino ng Catholic Church, meron kaming early Christians na dalubhasang theologian. Kaya mo? May ganyan kayo? Wala. Bakit wala kayong theologian? Bakit wala kayong theologian na dalubhasa? Wala kayong Bible scholar? Bobo kasi kayo.
Kapag may Bible scholar, ano yon? Scholar nga, di ba? Brainy. Kaya nga kami nag-compile ng Bible, kami bumuo eh. Bakit? Brainy nga. Ultimo science. Ang daming pare na scientist. Si Pope Benedict XVI, chemist, scientist. Bakit? Brainy. Di ba? Diyos ko. Kaya kung tatanungin mo, kung matalino ako, oo. Kumpara sa'yo, Jose Rodsel Conlu, yes. Mas matalino ako sa'yo. Kasi hindi ako protestante. Katoliko kasi ako. At lahat ng katoliko, mas matalino pa sa protestante. Walang tao na aanib sa hindi relihiyon. Aanib ka na lang sa nagprotesta pa sa religion. Yung mga nagtatalo-talo under ng Catholic Church, valid yan. Religion yan eh. Religion ng Catholic Church, valid yan. Ginagawa yan ng mga Bible scholar noon. Ang nire-react ko lang, wag lang i-live. Wag i-public. Sila-sila yung mag-usap katulad ng nangyayari noon. Pumunta doon sa nasa itaas. Pero kung tatanungin nyo kami na kung matalino ba ako, oo. Kumpara sa'yo, Jose Rodsel Conlua, yes. Kaya ka nga nasa comment section ko eh. Ang sulpot na matalino, ila-live. Magla-live, bubutasin ako sa live. Jose Rodsel Conlu, kung matalino ang kinaaniban mo at mataas ang pananampalataya mo dyan, mag-live ka. Pamalian mo yung nila-live ko ngayon. Yon ang matalino. Yun ang magaling. Pag hindi mo kaya at nananatili ka lang dito sa presentations ko, sa live ko ngayon, bobo ka. Bakit? Hindi ka kasi aral. Kaya kaming mga Katoliko, brainy. Tingnan nyo, pagdating sa latagan, lahat kayo pare-pareho, personal attack. Alam nyo kung bakit? Maiksi kasi yung pangunawa nyo. Ang isang matalino na tao, alam kung paano gumiba doon sa paksang pinag-uusapan. Hindi yung tatalon ka, paksa ko, gadayed literally. Itatanong mo sa akin, lumuluhod ba kayo kay Maria? Anong klaseng yan? Tanong. Alam mo kung anong tawag sa tanong na ganyan? Ad hominem. Adom. At kung ikaw naman ay matalino, huwag kang papatol sa adom. Mag-stick ka doon sa nilalatag mo. Yun yung taong may disposisyon yung pag-iisip. Yun yung tao na nag-iisip at alam yung kanyang sinasabi. Bakit mo sasagutin yung alam mong adom? Dapat alam mo kung ano yung tinuturo mo. Hindi yung kakagatin mo yung adom. Dahil pag kumagat ka sa adom, adom ka na din. Diba? Kasi parang ganito yan eh. Ang topic natin, science, magtatanong ka ng math. Ang topic natin, biology, itatanong mo algebra. Ang layo, diba? So, yung magtatanong, bobo. Bakit? Alam niya na yung topic ay biology, bakit siya magtatanong ng algebra? Ngayon, kung ikaw naman ang nagtuturo ng biology, bakit ka sasagot ng algebra? Diba? Ganun lang yung ka-basic. So, yun po mga kapanalig, mamaya pag-uusapan po natin kasi may nagtatanong po sa akin about sa El Shaddai. Ano daw yung
maglatag ako patungkol sa El Shaddai at pag-uusapan din natin paano nagkaroon ng relihiyong Islam. No? Paano nagkaroon ng Islam paano naging religion ng Islam, paano nagkaroon ng Islam. Maganda at importante din po kasi na pag-usapan natin yung mga history ng mga yan. No, yung Islam at actually kinokompleto at binubuo ko na din yung history ng born again sa Pilipinas. At paano nagkaroon ng mga iba't ibang sulpot dito sa Pilipinas. No, paano sila nakapasok at ano ba yung nasaksihan ng Pilipinas sa pagpasok ng mga sulpot na to. Pag-uusapan po natin yan. Ang dami ko po talagang inaaral. Kaya nga, sa sobrang sabay-sabay yung pag-aaral ko, kasi ganyan ako mas gusto ko yung ganon, yung pinagsasabay-sabay ko para kapag naglatag ako, wala na akong problema. Kumbaga, naka-align na. Ang mahirap po kasi sa pag-aaral na ginagawa ko, yung pag-a-align, yung pag-a-arrange kung saan ko ipapasok tong inaral ko, paano mo siya aayusin para ma-present ko ng maayos at malinaw. Yun kasi ang pinakamahirap yung saan mo isisiksik yung bawat information. So, kaya napansin niyo, 'di ba, kanta-kanta na lang ako kahapon, 'di ba? Kanta-kanta kasi sobrang pressure, ang bigat ng impact sa akin nung pag-aaral ko. Kaya hangga't maaari, pinipilit kong pasayahin yung sarili ko, lalo na't mag-isa lang naman po ako dito sa bahay. Kasama ko aso. Buti sana kung yung mga aso ko nagsasalita, na i-release ko yung stress ko. Meron ako nakakakwentuhan na napapagod na ako. Wala. Kaya ang ginagawa ko, ine-entertain ko sarili ko. Sarili ko, ine-entertain ko, sarili ko, pinapakalma ko, sarili ko, pinapayuhan ko, sarili ko, tinuturuan ko. Kasi mahirap pag wala ka pong kausap. Kaya ang ginagawa ko, kapag alam kong hindi na kaya ng utak ko talaga, yan, pag nakita nyo po akong pakanta-kanta ko, tapos nag-ano ako ng video, nagtatanggal lang po ako ng stress, ng pagod. Kasi ang ginagawa ko lang naman po dyan, tinitignan ko lang naman kung paano kumanta, tapos pinagtatawanan ko yung sarili ko. Kumbaga, ako at yung sarili ko, nag-uusap. No? Kaya minsan binibidyo ako yung sarili ko, tapos kanta-kanta ako. Gusto ko lang matawa, pagtawanan yung sarili ko, para kapag nag-aral po ako ulit ng hindi kaya ng utak ko, kakalma. Kasi sa totoo lang po, pinipilit ko lang po talagang aralin yung mga aral na sobrang hirap na. Minsan sinasabi ko nga sa sarili ko, parang hindi ko na yata to kaya. Pero ang ginagawa ko, ang iniisip ko lang po, baka pagod lang yung utak ko. Kailangan ko lang sigurong mag-relax. At babalikan ko siya kapag kalma na yung utak ko. Kalma na. Babasahin ko ulit. Doon ko siya naiintindihan. Kasi may mga pagkakataon po talaga na sinusukuan ko na hindi ko to kayang aralin, hindi ko na siya maintindihan. Yung mga dates, yung mga tao, paano mo i-connect dun sa taon, ang hirap. Kaya ang ginagawa ko, baka hindi ko lang siya kaya ngayon naintindihin, relax muna ako. Wala naman akong makausap. Wala naman akong makakwentuhan. Tapos papasok pa ako sa mga GC, stress pa ako doon. Magpi-PM sa akin yung mga kaanib ng Katoliko, Sanrio, paki-live. 'Di ba wala man lang sa akin nag-check na, "Uy, Sanrio, okay ka pa ba? May kinakain ka pa ba diyan?" Wala lahat. Sanrio, i-topic mo to. Sanrio, i-topic mo to. Sanrio, i-topic mo to. May mababasa ka naman na, ikaw bakla ka, hindi ka dapat nagdedepensa ng simbahan. O ikaw, Sanrio, humanda ka, tandaan mo yung kamatayan mo. Papasok ako dun sa GC ko, nagdedebate, may nagtatalo-talo, syempre gigitna ka pa, mamamagitan ka pa, may tatraidor pa sa'yo. Halos 24/7, umiikot yung utak ko. Lalabas pa ako, maghahanap ng labada, bayaran na naman ng bills. Tapos bigla pa ako magkakasakit. Iisipin ko pa pagkain ng aso ko. Kailangan kong maglaba, kailangan kong maghugas, kailangan kong 24/7 po akong nagtatrabaho. Kasama ang katawan at ang isip ko. Ngayon lang po ako napahinga kasi hindi po ako makapaglabada. Ang lakas po ng bagyo eh. Kaya napansin niyo, nakababad ako ngayon sa mga post. Paano po ako makakapaglabada? Bumabagyo. Tapos kalaban ko pa ngayon yung mga laundry shop. Kaya buti na nga lang yung mga ibang mga kapitbahay namin dito naawa sa akin. Kaya napipilitan na
magpalaba na lang sa akin. Pero sa totoo lang, yung sitwasyon ko, pagod na pagod din po ako. Kaya ang ginagawa ko, kapag hindi ko na talaga kaya, yung pressure, yung bigat, sa dami po ng hinahawakan kong responsibilidad, sa responsibilidad ko sa personal ko, dun pa lang, pagod na ako. Ano pa po yung responsibilidad ko sa mga GC, responsibilidad ko pa po sa mga nagsasabi sa akin, Sanrio, itapik mo to. May responsibilidad pa po ako sa mga nagtatanong. May responsibilidad pa ako sa mga debate na GC na yan. Lalabas pa ako para maglaba. May mga aso ako na iniintindi. Iisipin ko pa yung pambayad ng bahay, tubig at kuryente. Hindi naman po ako libre dito. Iniisip ko pa na, bakit wala akong trabaho ngayon? Walang nagpalaba. Ang dami ko pong iniisip. 24/7. Magaling lang akong magdala ng sarili ko. Pero halos lahat ng galaw ko ay iniisip ko. Kaya sa ibang mga Katoliko dito o kapanalig, no? Sa ibang Katoliko, pasensya na kayo kung hindi ko agad-agad na ibibigay yung mga gusto ninyong i-presentation. Kasi ultimo po load ko, iniisip ko yan. Hindi naman po libre yung pagla-live ko eh. Kung hindi ko po agad-agad na ilalatag, kasi may mga kapanalig po kasi tayong sinasabi sa akin na, ano ba yan, Sanrio, nag-request ako sa'yo, hindi mo man lang tinupad yung request ko. Kaya medyo, nagigilty ako, no? Nagigilty ako sa mga ibang kapanalig na nag-request, tapos, bigla ako nakapag-live ng ibang topic. Pasensya na po kayo kasi, may mga presentations kasi ako na natapos ko na. Pero hindi ko lang ma-live kasi minsan wala po akong load. At hindi ko po siya on the spot na aaral, hindi naman po kasi ganun kadaling mag-aral ng history. Traditions. Mahirap po yan kasi yan po ang inaaral ng mga theologian. Hindi po ganun yun kadali para sa akin. Kung sita-sitas, pwede pa. Pero yung mga history na po kasi, mahirap po yan. Sensitive, complicated. Kaya humihingi po ako ng tawad sa ibang mga Katoliko na nagre-request kung hindi ko agad na ipe-present, hindi ko agad na ilalive yung mga curiosity ninyo about sa Protestants. Ang dami nyo po kasi talaga sa aking naka-line up. Isa lang po yung bibig ko. No, isa lang po yung bibig ko. Kaya ipagpaumanhin po ninyo kung hindi ko po agad-agad nabibigyan ng katugunan yung mga nire-request nyo po sa akin. Kasi, tandaan po natin ha, baka nakakalimutan nyo po, hindi po ako aral. Hindi rin po ako library. No, hindi po ako walking library, hindi rin po ako aral. Sinisikap ko lang pong aralin yung mga bagay na hindi ko rin alam. Kaya wag po sana tayo masyadong magbadali kasi doon po ako nape-pressure. Doon ako nahihirapan, doon ako nagkakaroon ng insecurity sa sarili ko na mahina ako. Wag po kayong mag-alala sa lahat po na nagre-request ng mga topics. Naka-line up naman po siya, nililista ko naman po siya sa notes ko. Pero sana bigyan niyo po ako ng space kasi every 2 days, imagine niyo po, 2 days nagla-live ako. Imagine niyo po kung paano ko po inaaral yung mga history. Isang araw, mag-aaral ako, bukod pa yung nasa GC ako, bukod pa yung sinasagot ko yung mga sulpot sa mga GC, bukod pa yung sumasagot ako ng tanong sa mga Katoliko. No? Napakahirap po talaga. Kaya wag po tayo masyadong magmadali kasi nahihirapan po din ako. No, nahihirapan po ako. So, mamaya kita-kits po tayo, no. Magta-topic tayo patungkol sa El Shaddai at sa Islam. Ang ating live po ay gaganapin mamaya 1 PM. Kita-kits po tayo, no? History ng El Shaddai at history ng relihiyong Islam. No, maraming pong salamat sa inyong pakikinig at sana yung mga nanonood at sumusubaybay po sa akin, wag na po tayong makisawsaw pa dyan sa usapin ng God died and God died literally. Hayaan na lang po natin sila kasi pag hindi na naman po natin yung pinansin, titigil at titigil din yan. Mag-focus na lang po tayo sa pag-aaral sa doktrina ng Catholic Church laban po sa Protestants. So, yun lang po, maraming salamat sa inyo, no, at
sana po manatili po tayong bilang mga Katoliko, manatili po tayo sanang tagapagtanggol ng kapwa natin Katoliko. Manatili po tayong inspirasyon nila. Huwag po tayong maging dahilan para magkaroon ng dibisyon ng simbahan. Bagkos nawa tayong mga Katoliko ay makita ng kapwa natin Katoliko bilang isang inspirasyon, bilang isang magaling at mahusay na kaanib ng simbahang Katoliko na lumalaban sa Protestante, hindi po sa kapwa Katoliko natin. Dahil kahit kailan, hindi po dapat ikinararangal ng isang Katoliko ang pakikipaglaban sa kapwa Katoliko. Yun lang po at maraming salamat, and before I leave, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Sa mga old school, no, sa mga old school na Catholic o yung mga traditionalist o yung mga makaluma o yung hindi open-minded, wag po kayong manonood ng live ko. No, ay shoutout ko lang ha. Sa mga traditionalist, sa mga hindi open-minded, sa mga medyo hindi kayang sakyan yung moderno na pagtuturo o yung modernong pamamaraan, wag po kayong manonood ng live ko. Hindi po ito angkop para sa inyo. Yung pagla-live ko po ay para sa mga Katoliko na malawak ang pangunawa at alam kung paano sakyan ang modernong panahon ngayon. Kasi baka mamaya may mga Katoliko akong ma-offend o na-offend the way I deliver sa pagtuturo ko. Matagal ko na po itong sinabi, hindi po ako trads, hindi po ako old school, hindi po ako makaluma. Ang pamamaraan po ng pagtuturo ko ay ayon po sa modernong panahon. So, kung medyo mahihirapan po kayong mag-adjust the way I teach or the way I speak, maaaring wag na lang po kayong manood. Kasi ayoko din po na nagkakaroon din kayo ng sama ng loob sa akin. Kasi hindi naman po ako pwedeng mag-adjust sa inyo. Dahil ang priority ko po, yung panahon ngayon, yung modernong panahon. Tapos na po tayo sa Maria Clara. Panahon na po ngayon ng liberalism, liberal na panahon na po ngayon, at liberal na rin si Satanas, moderno na yung mga Protestante, yun na rin po yung pamamaraang gagawin ko. Para madaling ma-reach out yung mga kabataan na naakay ng mga bulaang propetang mga ngaral na to. No? Yun lang po, maraming salamat. Kita-kits po mamaya, 1 p.m. Bye-bye!